Duda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gagawing investigasyon ng Kamara kaugnay pa rin sa mga anomalya sa mga flood control projects. Kaya naman handa raw siyang ibigay ang lahat ng hawak ng ebidensya at impormasyon kay Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Handa na raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga impormasyong hawak niya tungkol sa mga kumukulimbat sa flood control projects. Giniit ng alkalde, legit lahat ng meron siya. Gagawin ko lang naman is i-consolidate ko lang naman yung mga na-gather ko, na-collect ko ng mga dokumento, isa-summarize ko lang yung mga testimony. Kasi talagang, ito sabi ko nga sa inyo, ito si Magalong magaling ito. Noong Mama Sapano, siya ang inatasan mag-imbestiga. Yun ang malaking pagkakamali nila. Kasi inatasan nilang mag-imbestiga yung taong may paninindigan. Kasi kahit na si Magalong yung next in line para sa PNP chief noon, after ni Purisima, nung inimbestigahan niya yung Mama Sapano at nalaman niya na may neglect of duty, si Purisima, si Marroas at saka si Noynoy, namatay yung 44 na pulis natin, matapang niya na nilabas siya talaga sa kanyang report. At dahil doon, pinag-retire siya ng maaga. Oo, dahil doon, pinag-retire siya ng maaga, hindi siya naging PNP chief. Okay. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, Oy. Oy, magandang araw, Banateros. Eto na naman, ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Ang vlogger na walang kakwenta-kwenta, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, at ang vlogger na hindi under oath. Boss D, another day, another uratan session again with yours truly, Boss Dada TV. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, kaluluwa, alak-alakan, batok, tagiliran, mga tumbong, almoranas ng lahat ng mga switik, lahat ng mga salot, lahat ng mga kupal, lahat ng mga magnanakaw, mandarambong, mandurugas, sinungaling, adik, mambubudol, lahat ng mga kuratong baliling, magnanakaw sa pera ng bayang Pilipinas, abusado sa kapangyarihan, mga Judas, demonyo, Santanas, Barabas. Ay. Naku po, we are back here sa ating home studio. At syempre magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga subscribers nagtiyaga, nanonood ng mga videos natin nung tayo'y out of the country. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, lalo-lalo na yung mga nagpapakulay yung mga nagsusuper thanks. Marami pa po ako nakikitang mga nanonood dito na hindi pa po. Maraming mga nanonood dito na hindi pa po naka-subscribe. Kaya subscribe na para updated tayo sa lahat ng mga nagaganap sa bayang Pilipinas. Para may silbi tayo sa bayan, no, diba? Ayan na nga. Saya-saya. Oy, si Banat Bay, papunta na ng Paris. Anong araw na ba ngayon? Tama. Papunta na si Banat Bay mamaya sa Paris. Tapos after niya mag-Paris, pupunta yan sa Geneva. Tapos last stop niyan diyan sa Dahig. Sa Amsterdam siya, tapos pupunta siya sa Dahig. At yun nga, meron po tayong gaganapin na event this coming August 22 diyan sa Davao. Sasabayan po yan nung I think there will also be an event in The Hague. So we will be
We will be celebrating Kadayawan Festival in Davao along with our friends there. So see you lahat ng mga Dabawenyo. Basta Dabawenyo. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo dyan ha. Hindi ko alam kung kailan ako eksaktong pupunta dyan, but I will definitely be there. Kakain ako ng durian. Kakain ako ng mangustin. Ay, sabi daw nila, kapag kumain ka daw ng durian, para hindi daw amoy utot yung bunganga mo, kailangan kakain ka rin daw ng mangustin. Yun daw yung pangontra sa amoy ng bibig. Pero ako kasi, I'm not a big eater ng tawag din ng durian. But it's because it's an acquired taste. But matagal na po akong kumakain ng durian. Kaya nung nag-initiation kami. In-initiate kami ni Pastor Apollo Kibuloy at saka ni Pangulong Duterte. Actually, 2 beses kami nag-initiation eh. Nung una, kasama namin si Pastor. Tapos, yung pangalawa, kasama namin si Pangulo. Tapos sabi niya, mayroon ako initiation sa inyo. Nagpabili siya ng durian, tig-isa kaming bunga. Tapos sabi niya, kailangan daw lahat kumain. Ako, kumakain talaga ako nun. Oo. Kasi pupunta ako na magsaysay Tapos kumakain kami dun so, kain ako talaga, kinamay ko pa. Sarap. Si Judea, si Jay Guevara, wala pa si aparing RJ noon Si Banat Bay kumain din. Si Coach Oli, hindi mo talaga napakain. Si Coach Oli talaga, paka-arte talaga ng Coach Oli natin na yan. Hiniling pa naman yan ni Pangulong Duterte, pinabili pa, tapos hindi niya kinain. Ganyan kasosyal si Coach Oli. Hindi ba? Ganyan kalupit si Coach Oli. So makakatikim na naman ako ng durian, ng mangustin, lansones at saka ng rambutan. Kasi ang Davao po, ang Mindanao, ang tinaguriang food basket of the Philippines. Na the reason why wala kayong masyadong nakikitang mga malalaking mga building dyan sa Mindanao, particularly sa Davao, it's because dyan nanggagaling halos lahat ng mga prutas natin sa buong Pilipinas, at nag-e-export din tayo ng prutas. Nag-e-export din tayo ng prutas dyan sa from Davao to Taiwan to China, Malaysia. Kasi masarap talaga yung natin, yung ating durian. So ang mura, suha, naku po. Sabi nila bawal daw kumain ng suha pag nagme-maintenance ka. Pero ako kain ng suha kasi nagme-maintenance na ako. Meron akong maintenance. Pero kain pa rin ako ng suha kasi pinakamasarap talaga ang suha ng Davao dahil walang buto. Tsaka pinkish. Alam ng mga lalaki yan. Mahilig sa pinkish yung mga lalaki. Basta kulay pink. Gustong-gusto ng mga yan. Di ba? Kulay pink na durian, na suha. Ano na namang iniisip nyo? Masarap yan. Tsaka ano pa ba yung mga prutas? Basta kakain tayo ng maraming prutas dyan. Maraming prutas kasi 1 prutas a day keeps the doctor away. Punta tayo dyan. Tapos syempre, ilang beses na ako nagpunta ng Davao, di ako nakakapunta ng Waxis. Hindi. Alam nyo, kaya hindi ako masyado nagpupunta ng Waxis. Kasi pag nagpupunta ako ng Waxis, nagkakagulo dun. Nahihiya na ako, parang naabala sila. Tapos nililibre nila kami nakakahiya na. So may Waxis dyan sa may Kadayawan Festival. Merong food truck ng Waxis dyan. Pumunta kayo masarap lahat nandun. Mas masarap pa yun kaysa dun sa pinopromote ni Vice Ganda. Yung fried chicken nila dyan sa Waxis, ang daming variety. May barbecue, may sweet chili, mga ganun-ganun, maanghang. Sarap ng mga pagkain dyan sa Waxis. Atin yan, panglasang Pinoy. Pero pinakamasarap na tinda dyan yung Boss D Burger. Pasarap. Yung Boss D Burger, walang sinabi yung doon. Walang sinabi yung Brothers, Carl's Jr., Burger King.
Yung mga char grilled wala sinabi diyan yung yung Zarks. Lalo na yung paborito ni Banat Bay ngayon, yung paborito namin kasi yun sa Amerika yung yung Five Guys. Mas masarap yung Boss D Burger dun. Oo, kulay itim eh. Once you go black, you never go back. Oh, yan yung mas sinasabi nila. Ayun na nga mga bossing. At tayo nga ay nagbabalik. Tayo ay nagbabalik ngayon at ating pag-usapan, no? Simulan na natin yung ating kwentuhan. Pag-usapan natin yung mga issues patungkol sa flood control. By the way, highway good news. Kasi si Marcoleta ay iimbestigahan na daw yung flood control project sa Martes. Oo, nako, excited tayo dyan kasi ang galing-galing talaga ni Marcoleta. Sigurado, masasaktan na naman si Vice Ganda niya. Baka pagtawanan na naman niya yung mukha ni Marcoleta. Oh, pero eto, aside from Marcoleta, madami, mayroon pang ipinasa si Attorney Torion at saka si Jimmy Bondoc na imbestigahan din ang COMELEC. Yan ang gusto natin. Oh, tapos mayroong mga kumakalat din na issue na yung ABS-CBN daw. Yung ABS-CBN daw babalik na. Sabi nila. Hindi natin alam kung totoo. Pero malay mo naman totoo. Di bahala sila sa buhay nila. Go lang. Walang problema yan. Walang problema yan. Siguro naman natuto na sila sa karanasan nila. Pero parang lumalabas tinatakot nila tayo na makakabalik yung ABS-CBN sa sirkulasyon kasi madadagdagan na naman yung mga babati ko sa mga Duterte. Keep it coming. Damihan nyo pa. Oo, damihan nyo pa. Oo nga. Oo. Damihan, isama nyo pa, pati pato pa na bla. Kahit gaano kayo karaming bumati ko sa mga Duterte, hindi nyo masisira. Kaya nyong siraan, pero hindi nyo kayang sirain ang mga Duterte. So syempre, imbestigahan na ngayon. Dami ng may speech si Pangulong Marcos patungkol doon sa mga flood control projects at sa mga contractors na pinapasahan noong mga kontrata at iimbestigahan daw yun ng Kongreso. Pero parang sabi ko nga, Kongreso ang mag-iimbestiga. Conflict of interest yan. Kasi nga, di ba nga, ang in-expose ni Pangulong Duterte, tinan mo ganyan kagaling si Pangulong Duterte. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan noon. Ngayon pa lang yan ina-action na ni Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, ang mga dyan, yung mga congressman, may mga contractor yan. Ganito kalaki yung mga binabawas nila dyan, and so on and so forth. Sinabi niya ni Inday Sara, hindi ba, na may 40% na sila. Meron pa silang cut dun sa actual na budget. At ang pinakamasaklap doon, yung mga construction firms, sila na. Kaya nga sabi nila, hindi na daw to, House of Representatives House of Construction Companies na daw to. At naging isang malaking usap-usapan din yan. Si Banat Bay, dahil nagkaroon ng privilege speech dati itong si Senator Villanueva at sa kanyang privilege speech ay pinag-usapan yung kontrata ng isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas, yung SunWest na pag-aari di umano ni Zaldico. Na di umano involved daw yun sa Farmally at involved pa sa iba't ibang mga kontrata sa gobyerno. So ang tagal na nun, sa tagal na nun, ang ginawa ni Banat Bay, yung report ng media, yung privilege speech ni Villanueva, ikinontent niya. Alam nyo ba, nakinasuhan si Banat Bay at hanggang ngayon ongoing pa yung kaso na yan dahil doon sa privilege speech ni Villanueva. Sabi nga niya, kung ako didemanda bakit si Villanueva hindi? Tsaka yung mga media outlet na naglabas ng privilege speech na ni Villanueva. So ganun kalakas yung Zaldico na yun. At hindi lang hanggang ngayon panoorin ninyo yung Rappler. Yung Rappler alam naman natin na fake news peddler yan.
Oo, pero panoorin nyo, meron din na special documentary o special report ang Rappler patungkol dito kay Zaldico at sa kanyang mga kumpanya na nangungontrata sa gobyerno na kasabwat yata or nandiyan sa negosyo na yun, yung asawa, yung kapatid, something like that. Oo, matindi. Yung lagi nga akong binabawalan ni Banat Bay. Boy, wag mong yan. Nagdidemanda yan si Zaldico. Ba't naman didemanda niya sa akin Bago pa naman natin sabihin, alam naman na ng taong bayan na si Zaldico, marami talagang negosyo at mayaman. Isa nga daw sa pinakamayaman na congressman yan. Oo, pero ang malaking pinagtataka ko rito, bakit inilalaglag na sila ni Bongbong Marcos? Kasi bakit mo pa iimbestigahan yung isang bagay na alam naman natin na kung meron ngang corruption dyan, merong conspiracy na may connivance dyan between yung nagbibigay ng budget, yung tumatanggap ng budget, yung ina-allocatean ng budget, at yung tumatanggap ng subcontractor. Diba? Ano ibig sabihin nun? Binabanatan ba yan ni Marcos dahil nagbabaha? Hindi pa ngayon lang ba nagbaha? Nagbaha na rin naman last year? Nagbaha rin naman the year before that, pero bakit ngayon lang niya pinaiimbestigahan? Natatandaan natin nung nakaraan, sinibak yan. Ang nagsibak dyan kay Zaldico, yung anak ni BBM. Diba? Sinibak ni Sandro yan. O pagsibak ni Sandro, diba, ang pinalit nga si Bakekang, yung natalong mayor dyan sa Marikina na ngayon ay didemanda. Oo, dyan sa Comelec at gustong ipadisqualify or nag-election protest kay Maan Chodoro na isa ring traidor. Traidor. Hindi kaya ako tinatawag na traidor si Maan Chodoro kasi pumirma Pumirma yan si Maan Chodoro sa impeachment. Alam naman natin ba't na-pressure pumirma yan. Pero isa yan sa mga pumirma kay Inday. Kaya lahat ng pumirma dyan, punyeta kayo, hindi kayo makakalusot sa amin. Ang babanatan namin talaga kayo. Dahil wala kayong mga prinsipyong mga hudas kayo. So, imbestigahan. Tataka ko. Pinaiimbestigahan na yung mga construction company. Alam naman natin na pag pinaiimbestigahan mo yung mga construction company, parang pinaiimbestigahan mo na yung mga congressman. Kaya ngayon, ikot ang tumbong ng mga congressman. Di ko alam kung ano-anong mga magic ang gagawin nila para maitago nila yung mga connection nila sa mga construction firms na yan. Because meron listahan si Lacson, merong listahan si Magalong, kanya-kanyang pulasan na yan. So nagtataka ako, kalyado, tapos parang kinakana. Baka naman hindi umaabot yung lagayan hanggang sa itaas, ha? Baka lang, ha? Hindi ko sinasabing baka hindi umaabot hanggang sa ibabaw yung biyaya. Baka umaabot lang yung biyaya dyan sa inyo, ha? Kaya ayan ngayon pinasisili. Pati ito napakaganda mga bossing noong interview ni yung SunWest Incorporated had 79 projects. Wait lang. Ayan, ito napakaganda nitong interview ni Karen Davila. Alam mo minsan to si Karen Davila nakakatuwa rin pero ito yung Bicol Saro. Syempre magkababayan yan, yung Bicol Saro. At saka si Zaldico, Bicolano yan. At saka yung sinasabi nilang benepisya, yung nagbigay ng pondo or campaign funds kay Chis Escudero. Magkakalahi yan. So eto ngayon, interview na to. Ito daw ang mag-iimbestiga, ha? Mga mag-iimbestiga ng mga kontrata sa gobyerno ng mga congressman. Sabi nga nung iba, bakit kayo ang mag-iimbestiga sa mga sarili ninyo? Kayo nga yung sangkot diyan. Kayo nga yung sangkot diyan. Pinakita na nga natin before yung mga listahan ng mga ng mga construction firms at yung mga construction firms na konektado. Katulad si Don Gonzales, meron sarili, si Suarez meron daw. Si Zaldico meron, kung sino-sino pa. At ine-expose na nga ni Magalong. Ine-expose na ni Magalong ngayon yung mga kaliwat kanang mga korupsyon. Pero pupuntahan natin yun mamaya. Panoorin muna natin ito. At ating pag-usapan, karapat dapat ba itong si Congressman? Balita ko ito yung congressman na sinibak yata ito ni Pangulo dahil pasyal ng pasyal nun.
Oo, sita ng sita sa kay BP Sara, pasyal ng pasyal, siya rin pala, pasyal ng pasyal. So pakinggan natin kung karapat-dapat ba itong tao na to mag-imbestiga doon sa mga kabaro niya. O mag-imbestiga sa corruption pagdating sa flood control at saka sa mga corruption sa DPWH, hindi lang sa flood control. Tingnan natin kung dapat ba siyang mag-imbestiga tungkol doon. O pakinggan natin. Na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Ganda nung sinabi ni Karen Davila, bakit hindi mo ipatawag yun? Ilang bilyon yung pinag-uusapan natin dito. Buti sana kung walang baha. Ilang bilyon yung pinag-uusapan natin dito, tapos baha. Tapos nakafocus tayo sa impeachment. 100 something million. Actually, parang meron lang hinahanap or kailangan i-complete is more or less nasa mga 60 million. Tapos ito, bilyon-bilyong kontrata para sa mga proyektong pangbaha, pero lagi tayong binabaha. Ba't hindi natin ipatawag? O ano sagot? Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. O, diba? Yun ang usapan eh. Ang pera nasa Congress. O, ang pera, yung may budget, di ba nga, nung nakaraan, dapat ang in-expose yan ni Arnie Teves labag sa batas na ang pinakamataas na budget allocation nasa DPWH. Kaya nandoon sa DPWH yung napakataas na budget allocation. Sabi ni Teves na sobrang corrupt daw talaga ng DPWH. Dapat daw ang pinakamataas na na may budget sa budget allocation, health ay hindi pala. Education. Tapos saka yung DPWH. Yun nasa batas Nasa batas yun. 2024 mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa education. Tapos magtataka tayo, nalilate yung mga bata natin, hindi nyo pinopondohan. So, ito na nga. Contractor, ibibigay sa DPWH. Pag nasa DPWH yung budget, yung congressman approve ng isang budget, isang project. Let's say for example, tulay. Itong tulay na to, 10 bilyon. Okay, 10 bilyon yung tulay. Tapos bibigay sa DPWH. Tapos yung DPWH ipapasubcon. Yung subcontractor or yung construction firm na isa-subsidize or na kukunin ng DPWH, yung construction firm noong mismong congressman na nagre-request ng project. Anong ibig sabihin nun? Conflict of interest po yun. Binigay lang nila sa DPWH yung project, yung pera, tapos yung pangangasiwa ng project, bibigay nila sa DPWH, tapos yung DPWH i-outsource sa mga kumpanya na pag-aari din nila. So minsan nga daw, meron na nga daw 40% na kickback. Meron pang another some 12% or something. Basta ganun, parang lumalabas nga, maliit na lang yung porsyento yung mapupunta sa actual na project dahil yung pera napunta na sa mga congressman, di umano. Kaya substandard yung gawa. Kaya dito sa Pilipinas, lahat ng kalsada, baku-bako. Alam nyo sa ibang bansa, bihira kang makakita ng butas sa kalsada. Baka nga sa buong stay ko, wala akong nakitang may butas sa kalsada sa lahat ng dinaanan ko Dito sa Pilipinas, pag dumaan ka dyan sa EDSA, putangin na para kang nakasakay sa karwahe. Para kang nakasakay sa kabayo, literal, kalog ng kalog yan. Kaya ayan mga bossing, ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Kasi kung yung actual na pondo, okay lang naman yan. Pondo, punta sa DPWH. DPWH, kukuha ng ng subcon. O kaya DPWH ang gagawa mismo.
O tas matibay yung kalsada, okay yan, tulay, okay yan. Ang problema kasi, yung tulay, nagiging imbis na ganito kakapal, naging ganyan na lang kakapal. Lalagyan na lang ng bakal, puta, every other step. So, nasisira kaagad yung proyekto. Ang pinakamasaklap, nakakadisgrasya ng tao. Tapos pag tiningnan mo, multibillion yung kontrata. Pero pag tiningnan mo yung gawa, putang ina, mas mabuti pa, kawayan na lang yung ikinabit nila, baka mas matibay pa. Totoo yan. O, sino nag-expose niyan? Si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, nandoon ngayon sa dahig, si Inday Sara, gustong i-impeach. O, ganun. O, ba't hindi ito ipatawag, sir? So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? Sagot ka, yes or no lang. Pag kayo nasa Congress, ganyan kayo magtanong eh. Yes or no, yes or no. Wala nang paligoy-ligoy. Iimbitahan mo ba? It's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of... Takinan yan. Sir, kailangan mo pa bang ebidensya? Mantakin mo, founder siya ng mga kumpanya na yan na nangungontrata sa gobyerno. Di ba natin siya pwedeng ipatawag, sir? Lika rito. Founder ka ba? Hindi, nag-divest na ako. Nasaan yung mga papeles na talagang nag-divest ka na, nawala ka na dyan? Kailan pa? Hindi ba? Ilang kontrata yung pumasok dyan sa kumpanya na yan nung congressman ka? Ayun yung mga dapat na itanong doon. Considering na may conflict of interest dahil ilan sa mga proyekto na yan, ilan sa mga contractor na yan, either pag-aari ng pamilya nila, anak nila, asawa nila, kahit anong divest mo, putangin na, huwag tayong maglokohan. Alam natin na i-award, siyempre kung ikaw i-award mo yan doon sa kakilala mo, doon sa kaibigan mo, tama? Is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they records show it? So, imbitahan mo? be called? And Yes. you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions. Sinabi na nga eh. Tinanong na nga eh. Hindi pa ba maanumalya yan, sir? Hindi pa ba maanumalya na congressman ka tapos konektado ka sa mga kumpanya na to? Hindi pa anomalya sa'yo yan? Ano pang iimbestigahan mo kundi anomalya sa'yo yan? Yan palang clear as day, anomalya na yan eh. Conflict of interest. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng conflict of interest? Oo, sa mga kumpanya nga, bawal yung magkapatid, magpinsan eh, na magkasama sa isang departamento eh, dahil baka ang tawag dyan, connivance eh. Diba? Baka sila, yung kutsabahan eh. Diyan pa kaya, tas bilyon-bilyon pera ng taong bayan yung pinag-uusapan? Relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from... So, but alam mo? Paano mo nalaman yan? Nag-imbestiga ka na bago pa magsimula yan? Yan yung style nyo, propaganda ninyo para hindi liable. Si dating ano ba tawag dyan? Yung may hawak ng mga budget dyan? Appropriations. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Yes, you are just divesting for the sake of wala akong conflict of interest, eklat-eklat. Oo, kaya ka nagda-divest kunyari. Pero in reality, pucha yan, nandiyan pa rin yung anak mo. Diyan yung asawa mo, andyan yung kapatid mo. Hindi ba dapat talaga yung mga kumpanya na mga kumukontrata sa gobyerno, dapat wala talaga silang kamag-anak sa gobyerno, dapat yun ang kauna-unahan na requirements. Hindi ba tayo kapag tayong driver's license, iano mo yun, magpapadrug test kayo nun, may proseso. O sa kumpanya, taon-taon kang sasagot ng conflict of interest questionnaires. Meron ka bang kontrata with this company? Nagbebenta ka ba rito ng anything? Meron ka bang
negosyo outside ng trabaho mo na konektado or same industry nung kinapapalooban mo ngayon, you will say no para pumasa ka dun sa conflict of interest. Ito, kapag ka nag-divest ka, yung asawa mo, anak mo, pinsan mo, pangalawang kabit mo, mayroong connection doon sa kumpanya na yun, dapat i-disqualify na yun. Dapat gumawa kayo ng batas na mahigpit na titingin kung ito bang mga kumpanyang ito ay may connection sa loob ng Congress. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Well, but again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. Kaya ang problema pa sa mga substandard is, sige, gawin mo. Tapos pag nagiba, gawin natin ulit. 'Di ba? Sino kausap nung Sino kausap nung contractor doon? Kung magiba yun, doon sa'yo ulit i-award. Nang parehas na congressman, di may conflict of interest na doon, meron ng connivance doon, meron na kagad corruption doon. Ngayon, tinanin nyo, sinisisi natin sa mga kontraktor. Bakit ganyan yung gawa? Buksan natin. Magkano ba yung budget talaga napunta sa inyo for this project? Baka 10 milyon na lang, 1 billion yung niyan. 1 billion yung kontrata niyan, tas ganyan lang gawa. Sasabihin ng mga kontraktor, natural, sir. Bigyan mo ako ng ganitong budget lang. Kung magkano yung budget na binigay mo sa akin, ganun lang yung gagawin ko. Ano ka naman, malugi ako. Diba? Ninakaw nyo yung pera. 1 billion yan. Tapos 10 million lang binigay nyo sa akin. Gusto nyo yung project para sa 1 billion, gawin ng 10 million? Patay tayo dyan. Talagang hindi kaya yan. Kaya kami nagnegosyo para kumita wag din na lang kami magnegosyo kung palug di ba? So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be. It's not an assumption, sir. It is not an assumption. That is the truth. Kaya nga nakikita mo nagbawasak-wasak yung mga dike. Yung mga waterways na nababakbak. Sa Pampanga, hindi pa nga dumadaan yung baha, nasira na yung kay Dong Gonzales na project hindi ba? Yung kay Lenny Robredo na project dyan sa Naga, nasira din yung riprap doon, yung dike doon. Sa Pampanga, kaliwat kanan nasisirang mga dike dyan. Nangyayari yan, sir. Hindi yan speculations. Dahil una sa lahat, speculations yan kung walang baha. Pucha, puro baha. Hindi humihinto ang baha at mas malala pa ang baha ngayon kaysa noon. Tas palaki ng palaki yung budget natin sa baha. Kaya nga nagtataka yung mga ibang politiko sir, 1 billion ang budget natin araw-araw pero binabaha pa rin tayo. Anong ginagawa natin? Ang ginawa ni Bongbong, nagpunta sa mga patubig na nilalaliman yung Yung iba naman nagki-clean up drive. Anong tokwa na yan? Yan na yun, yung natin, yung budget natin sa flood control, dyan napupunta. Kailangan natin ng mga infrastructure na makakapagpigil nitong mga baha na ito. Katulad nung sinasabi ni Isko Moreno dyan sa Maynila. Merong mga pumping stations na project ng mga congressman na hindi gumagana. Ang masaklap nun, may budget pa para sa maintenance pero hindi gumagana kasi sira. Hindi ba? Anong ibig sabihin nun? Wala bang corruption dun? Able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis,
ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the President, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies relating to... And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it? Ama, bakit ka mag-iimbestiga kung wala naman pala problema? Di ba? Kung kaya nyo naman pala i-justify yun, yung pinadalang listahan ni Pangulong Bongbong at legit naman lahat yun, magagaling naman yun lahat kamo, bakit mag-iimbestiga ka pa? Magsasayang ka pa ng pera, sir, kung wala naman palang problema. If you are not out for blood, it seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kailangan ho natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the... I-explain mo. The president provided a list. Oh, so you're saying na kiniklear mo lahat ng mga nasa lists na yon. If you're clearing kung ano yung mga nasa lists na yon, bakit ka pa nga magpapahearing? Kaya it's actually ang mga hearing in aid of legislation is borderline witch hunt talaga yan. Dahil may problema, aalamin niyo yung problema kung saan nanggagaling at kung paano yun, susolusyonan yun. Witch hunting na talaga yun. Oo. Hindi kasi may nakikita kang resulta o hindi naman ito katulad nung kay Pangulong Duterte. Walang kaso, ginagawa niyo ng problema, walang sinampa sa Pilipinas, ginagawa niyo ng problema. Yun ang witch hunting in a negative way. Pero yung witch hunting in a good way, yung which is kailangan natin marisolba ang pagbabaha. Ito yung mga may hawak ng projects, ito na yung projects na ito na yung pera na naubos natin pero nagbabaha pa rin. Saan ang problema? Ano problema? O hindi ba? Ganun yun talaga naman to si Sir. Policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga ho, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya ho yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Yung SunWest Incorporated had 79 projects. O, di ba? Wala, inaabogado mo eh. Dapat, sir, hindi mo sila inaabogado. Oo, dapat talaga, sir, inaano mo sila. Kumbaga, dapat medyo talagang ngayon pa lang nagpapakita ka na hindi ka bias. O gusto mo malaman kung ano yung mga issues ng Pilipinas patungkol sa baha kasi parang sinasabi niya wala naman daw issue sa mga pinadala sa mga at saka yung mga contractor na sinabi na nga ni Bongbong na yung contractors na ito yung mga binigyan ng flood control project. So alamin natin kung ano yung mga flood control projects na na-award sa kanila at kung yung mga flood control projects ba na yun, pulido. Bakit? Kasi nagbabaha pa rin sa Pilipinas. Papanagutin natin sila at aalamin natin, dapat ganun susunod nun Aalamin natin kung sino ang mga congressman na nagbigay or gumawa ng mga projects na ito. Nag-propose ng mga projects na ito sa DPWH. Dapat kasama yun. O ito, si Magalong, meron siyang isusumiti daw na impormasyon sa flood control projects. O, pasok. Duda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gagawing investigasyon ng Kamara kaugnay pa rin sa mga anomalya sa mga flood control projects. Kaya naman handa raw siyang ibigay ang lahat ng hawak ng ebidensya at impormasyon kay Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Handa na raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga impormasyong hawak niya tungkol sa mga kumukulimbat sa flood control projects. Giniit ng alkalde, legit lahat ng meron siya. Ang gagawin ko lang naman i-consolidate ko lang naman yung mga na-gather ko, na-collect ko ng mga dokumento, isa-summarize ko lang yung mga testimony. Kasi talagang, sabi ko nga sa inyo, ito si Magalong magaling ito. Noong Mama Sapano, siya ang inatasan mag-imbestiga.
Yun ang malaking pagkakamali nila. Kasi inatasan nilang mag-imbestiga yung taong may paninindigan. Kasi kahit na si Magalong yung next in line para sa PNP chief noon, after ni Purisima, nung inimbestigahan niya yung Mama Sapano at nalaman niya na may neglect of duty, si Purisima, si Marroas at saka si Noynoy, namatay yung 44 na pulis natin, matapang niya na nilabas siya talaga sa kanyang report. At dahil doon, pinag-retire siya ng maaga. Oo, dahil doon, pinag-retire siya ng maaga, hindi siya naging PNP chief. Okay, sige. So yun ang ito, nag-aral pa to sa ibang bansa. Nag-aral pa siya sa FBI para lang sa pagdating sa investigation. O kaya hindi mo maloloko ito si Sir. Ngayon, if he is an expert sa field na ito, bakit dinecline ng Malacanang yung offer niya na tutulong siya? O unless itong ginagawa ni Bongbong Marcos na ito, moro-moro lang ito para sabihin lang na kunyari corruption buster siya. Pero the fact na yung taong nakakaalam ng corruption na hindi maidima-demanda nung mga nasa gobyerno, ibig sabihin, may tama yung mga sinasabi nito, kaya nga hindi maidemanda O sana kung talagang you are for unity and gusto mo talagang masawata ang corruption, kumuha ka ng mga taong magagaling mag-imbestiga sa corruption. Una sa lahat, giniba mo yung Presidential Anti-Corruption Commission. Binuwag mo yun. Anong ibig sabihin nun? Baka kaya nyo binuwag yun kasi maglalaba kayo ng mga pera. Baka hindi ko sinasabing totoo, pero binuwag niya yun ito, si Magalong. Ang dami niyang mga expose. Di ba? Ang sabi ninyo, isumbong kay Bongbong, isumbong. Ayan na, nagsusumbong na yung tao, ba't ayaw nyo tanggapin? Nagsusumbong na yung tao, ba't ayaw nyo? Anong ibig sabihin ng isumbong kay Bongbong na website ninyo kung mismong si Magalong na nakakaalam at kumpiyansa na mapaparusahan yung mga kawatan sa pamahalaan, bakit hindi nyo tinanggap? Bakit kailangan niya pang magsumiti ng mga information sa inyo? Bakit hindi na lang gamitin nyo yung talent niya sa investigasyon, gamitin ninyo yung report niya para talagang marisolba ito? O ayaw nyo talagang marisolba? Kasi tinanggap mo yung tulong ni tinanggap mo yung tulong ni Ramon Ang, di ba, para maresolbahan yung pagbabaha sa Metro Manila, tinanggap mo. Bakit yung offer ni Magalong para matigil ang korupsyon, hindi mo tinanggap? Nagtanda na ba kayo kay Magalong? Walang amo-amo yan, basta nag-imbestiga yan kahit sino tatamaan, kahit ikaw pa. Ibang mga sources natin ng information. Nilinaw din ni Magalong na hindi sa kanya galing ang impormasyong 67 kongresista ang sangkot sa anomalya. I did not mention about the 67. It was Senator Lacson. And knowing Senator Lacson, it was probably provided to him by a very reliable source. Handa naman daw harapin ni Magalong ang Kamara sakaling ipatawag siya nito, pero duda siya sa investigasyon ng mga kongresista. Magdududa ka talaga, katulad nun yung malaki pisking congressman. Hindi ba? Sinasabi ni Karen Davila, inaabogado niya na kagad. Dapat may sinasabi si Karen Davila, taong bayan yan, taxpayer yan, sige, I will take it into consideration. We will look into it and rest assured you will receive an answer not later than the day after tomorrow. Hindi ba? Paano ka yan? Ako sumaksak, tas ako mag-iimbestiga. Di ba? Ako yung nagnakaw, tas ako yung mag-iimbestiga. Di po yan, isisisi ko yan doon sa pinakagalit ako. Di ba? Halimbawa, ako yung pumatay. Tapos sabi ko, Boss Dada, may pumatay dito. Imbestigahan mo. Alam ka na, maituro ko yung sarili ko. Siyempre, ituturo ko yung iba. Sino ituturo ko? Yung pinakagalit ako. Sino yung pinakagalit ako? Si Jay Guevara, ganyan. Si Jay Guevara sumaksak dyan. Diba? So talagang walang tiwala. Mantakin mo ang involved. Alam ni Magalong ang involved mga kongresista, tapos ang mag-iimbestiga kongresista? Wow, mapapawaw ka talaga. Yawa. I don't trust the way they're doing it. That's why it requires a well-organized investigation. Pero sabi ng Kamara, tungkulin pa rin nilang magsiyasat. I don't want to dignify that particular statement. Pero ang totoo naman it is still within the oversight power of Congress to look into each and every flood control project. I do agree that this should be looked into by a third-party
group. Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise para walang politika, walang malisya. Bukod naman sa impormasyon ni Magalong, meron ding nadiskubre si Senator Ping Lacson. Lacson, labas mo yan, ha? Oy, labas mo yan, ha? Oh. Kasi ang tapang-tapang din ito nun, ginigisa si File doon tungkol sa smuggling. Tapos, di umano, hindi ko sinasabing kumpirmado, pero di umano, yung anak daw niya involved sa smuggling. Post-budget. Ito raw yung mga flood control project na tapos na pero paulit-ulit pa rin daw pinupondohan. Yung proyekto na andyan na, yari na, hindi naman nabago, pinondohan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto. Sa gitna nangyari yan doon sa PhilHealth, tandaan nyo? Kinaltasan nila yung PhilHealth at nilagay daw nila sa construction ng tulay na yon na may budget na yung construction na yun. Nangutang pa nga tayo sa bangko para meron tayong pampagawa ng tulay na yon. Tapos, kumukuha sila ng pera sa PhilHealth. Tapos, nilalagay nila doon. Kunyari, kung may pondo na yun, ba't ka pa maglalagay doon? Baka kinoconstruction nyo na yung mga bulsa nyo, ha? Baka magkaroon na kayo ng mga kahadiyero dyan sa mga bulsa nyo, ha? Iniwala ang isang urban planner na korupsyon sa budget ang pinakadahilan kung bakit matindi ang baha sa bansa. Hindi raw kasi sigurado kung dumaraan nga sa tamang engineering process ang mga flood control project. To me, small percentage lang climate change. Hindi in-implement yung flood control projects the past 50 years halos. Let's say may corrupt na bureaucrat or politician humingi ng 40%. Saan ibabawas yung specifications? Tama. Humingi ka ng, mantakin mo, magkano ang budget dyan? 1 billion. Okay. Humingi ako ng 40%. How much is 40% ng 1 billion? That's 400 million. Putang ina niyan. So, matitira nila 600 million. O, kung 600 million, anong ina-expect mo? Sa 600 million may mga lalagyan ka pang mga red tape. May mga lalagyan ka pang mga kung sino-sino. O, magkano na lang matitira sa budget? Tapos ina-expect mo, maayos yung project? Diba? Yun ang problema natin. Ang problema naman kasi, yung mga congressman, sila nag-allocate ng budget sa isang infrastructure na hindi naman sila engineer. Hindi naman pinag-aralan yung kung papaano ang strength of materials, kung papaano kung magkanong pagkaganitong design, pagkaganitong technology. Wala man silang alam sa ganun. Kasi nga, sabi nga nila, read, write, and you're a Filipino. Yun lang yun. Pasado ka na. Papalitan yung specs. Nagbabalita mula sa frontline. Yan ang problema natin ngayon. Patungkol din dyan. Patungkol din dyan sa ano na yan, ito si Senator Marcoleta ay magkakandak na ng investigation tungkol dyan. Pasok. Promises to get answers as it leads an investigation next week into alleged irregularities in the flood control projects. Hannity has this report. Open fire as the Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Rodante Marcoleta, prepares to open its investigation on flood control anomalies next week. In an interview, he admits the task is daunting, but promises to expose how officials and contractors profit while communities suffer. Hindi, kailangan talaga dito, hindi lang yung contractor ang ipako natin sa krus. Kailangan ipako natin sa krus, pati yung mga sinong mga congressman ang may gawa ng project na ito. At saka, bago yan i-turn over, chine-check yan, kino-quality check yan. Sinong nag-quality check? From Congress ba o from DPWH? Oo, dapat lahat sila dyan makasuhan. No? Habang ang sarap ng mga buhay nila, kakahigop ng kape pag umuulan. Ang sarap ng mga buhay nila, tuyong-tuyo sila, mga naka-SUV sila, ang tataas. Tapos mamimigay sila ng relief. Ano lang ibibigay nilang relief goods? Tapos, putyo na nga ibibigay nilang relief goods. Walang hiya na yan. Nakasakay pa sila sa truck. Hinahagis-hagis lang nila. Parang mga patay gutom masyado yung mga tao. Di ba? Yun ang natin. Yun ang malaking problema natin.
from substandard projects. Senator Ping Lacson is also jumping in. On social media, he earlier announced he's set to deliver his first privileged speech next week to support the president's call to expose so-called ghost and substandard flood control projects. Flood control seemed to be a favorite insertion in the national budget. Yun daw ang pinakapaboritong lagyan, insertion. Lagyan ng sobra-sobrang pera. Oo, dyan ilagay. Kasi justifiable. Oo, kasi talagang all year round ang flood control system natin, projects. O either lumang project na yan, mini-maintain na lang or panibago. O hindi ba? BNC earlier got hold of a document surfacing hundreds of billions worth of insertions in the 2025 budget. Majority of the insertion 100 billion insertion mula sa budget. Ganito kabulok ang sistema natin. No wonder may pera ang Pilipinas. Actually, mas malaki nga ang budget ng gobyerno natin 2024 at 2025 at saka 2026. Mas malaki yung budget natin. Pero tinan mo, may pagbabago, may infra, may kalsadang bago, wala. Nawala yung traffic, lumala. Gumanda airport, ang pangit. Naku po. Were allegedly allotted to DPWH infrastructures. It was then announced by the president himself that the failed projects should be investigated and that those involved should be held accountable. The Senate isn't also just focusing on flood control. Marcoleta opened fire too on online gambling earlier this week, questioning the ownership of companies who may be involved in proliferation of online sugal. One of them is AB Leisure Exponent Incorporated, which he said runs well-known platforms like DG+. He then said the company sponsored comedian Vice Ganda's concert recently. The comedian went viral for her remarks on the senator. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Marcoleta said such companies use celebrities to promote their brands while affecting ordinary Filipinos. He called on the Bangko Sentral to act on e-wallets used for gambling. I believe, Mr. Chair, the BS... So ayan na, may problema na tayo sa flood control. May problema pa tayo kay Vice Ganda. May problema pa tayo sa sugal. So, tingnan mo naman ng mas marami actually ang problema sa Pilipinas kesa sa solusyon sa problema. Diyos ko po. Pero good thing kasi mag-iimbestiga na nga itong si Marcoleta at naku po, nagkakaroon din aside from yung corruption sa gobyerno, baha, pamumulitika, putya yan. Ito may smear campaign smear campaign kay NBI director SPO, dating SPO 1 Santiago to, asintado yan. Oo, yan yung nagkapelikula, si Bong Revilla pa nga gumawa nung niyan eh. Pero ito, atinan ninyo. Sabi ko sa inyo, di ba matino itong tao na to, matino itong judge na ito. Pagka merong utos sa kanya na magpatawag ng mga vlogger, nung mainit sila sa mga vlogger, pag pumunta dyan kay NBI chief, kinakausap niya ng maayos. Sinasabi niya na hindi absolute, bla bla bla, basta wag lang tayo yung ganito. Parang pinangangaralan lang niya. Hindi niya sinasampahan ng kaso. Pero inutusan siya mag-investigate, so pinapupunta niya at kinakausap naman niya. Wala naman daw siyang sinasabi na, uy, tigilan nyo na itong pagbanat kay ganito. Tigilan nyo na yung pagbanat kay ganyan. Wala daw siyang sinasabi gano'n kasi nakausap natin yung mga kasamahan natin na nagpunta sa kanya. Ako kasi, noong pinapupunta ako ng NBI, nasa Amerika ako noon eh. Yun yung panahon na nag-zoom kami nila VP Sara eh. Pero okay naman to, maayos naman. Kahit papaano ha. Hindi to bitaw ng mga salita na kabalbalan. At saka ito, judge kasi ito. Matinong tao ito from police, naging huwes, imagine.
Grabe yung lundag. So dahil marami daw naninira sa kanya, dahil sa mga smear campaign tungkol sa kanya, ginagawan siya ng istorya. Sabi nga parang may nabasa pa ako sa social media na may mafia sa loob ng NBI. Di umano, hindi yan kumpirmado, pero kinukumpirma yan ng pagre-resign nito ni NBI director kasi maayos tong tao na to Nakita mo kung paano niya hinandle si Teves nung nakuha nila. Kung si Abalos yun, ay yabang nun. Kung si Abalos at saka si Marbil yun, pucha yan, baka ibinandera pa niya, ibinandera. Pero itong si Santiago, si Judge Santiago, na Director Santiago ng NBI, patas yung kanyang mga statement. May kaso na, antayin natin kung ano magiging resulta ng kaso. Oo, a person is innocent until proven otherwise, di ba? Walang Diyo. Si NBI Director Jaime Santiago, kinumpirma yan ng Presidential Communications Office. Sa sulat ni Santiago kay Pangulong Bongbong Marcos, ang tinukoy niyang dahilan ng kanyang pagbibitiw ay ang anyay smear campaign laban sa kanya. Nagsimula raw ito na... So ibig sabihin talaga, unti-unti na, the House of Marcos administration is crumbling down, ika nga. Unti-unti nang lumulubog. Unti-unti na silang nagkakagulo. Mantakin mo, lahat sila gusto nila bida. Lahat sila gusto nila magaling. Ganun kahina yung presidente natin kasi nung si Pangulong Duterte ang presidente, siya lang ang siga. Nung si Pangulong Duterte ang presidente, siya lang ang magaling. Ano nangyayari ngayon? Mahina ang presidente. O kaya lahat gusto magbida-bida tapos nasasagasaan nila yung isa't isa. Kasi gusto rin magbida ng isa, gusto rin magbida ng isa. O kaya dito kay NBI chief, ito na nga lang yung mga matino, umalis pa. Mantakin mo, nag-resign na, hindi tinanggal, nag-resign. Ang masaklap nito, baka memya, pag-resign nito, tambakan ng kung ano-anong kaso na naman to. Ganyan ang ginagawa nila Ay nabawal umalis, parang kulto. Pag pumasok ka, hindi ka na pwede lumabas. So ito, lumalabas. Baka mamaya, paglabas nito, sandamo ka lang ikaso rito. Yun ang problema natin. Diyos ko po. Utusan sila ng Pangulo na magsumite ng courtesy resignation. Ayon kay Santiago, hindi niya papayagan na madungisan ang kanyang reputasyon. Wala pang tugon ng Pangulo sa resignation ni Santiago. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Ayan, it just shows mga bossing na talagang wala na. Pasira na rin talaga itong administrasyon na ito. Palagay ko, iraraos na lang nila yan hanggang 2020. Ito pa isa. Awayan din to. Awayan din to, mga bossing. Turf war. Pucha, dalawang mayabang. Naglalabanan kung sino ang pinakatarantado sa kanilang dalawa. Itong si Torre, feeling niya, mas magaling siya kesa sa DILG. Ito naman DILG, meron siyang red dot, dotted line na connection dito sa PNP para mag-oversee. Yun nga, Napolcom, parang yan ang isa sa pinakamataas dahil yan yung nagkakaso sa mga police officers noong araw, jago yan sa military. Pero dito judges advocate something. Itong awayan ni John Vic at saka ni Torre. Dahil doon sa sinabi ni Torre na walang addict na pogi, nagduda yata ito si John Vic Rimulya. At ipapadrag test siya. Joke lang. Si Torre may gusto siyang gawin sa organisasyon tapos hinaharang. So dito mo makikita, akala mo unity, sila mismo, hindi sila united. Akala mo unity pero sila nagtatalo-talo. Actually naging unity lang to nung Senate inquiry nila kay Amy Marcos, naging unity sila ng mga ogag. Nag-unity sila ng mga tanga. Pakinggan natin tong balitang ito. At ano ba yung pinanggagalingan ng balitang ito? Hinaraw ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre kaya hinarang ng Lumaki na ang ulo ni Nicolas Torre noon pa naman. Sumobra naman talaga yabang netong maman to. Simula nung pinagkatiwalaan siyang gumawa ng kadimonyohan sa Pilipinas, akala niya lahat na nang gawin niya, okay na. Lahat kaya niyang yung feeling niya, presidente na siya, na meron na siyang say pagdating sa mga pagbabago sa ganito, sa ganyan.
Syempre, may pangarap din yung isa, si John Vic Rimulya, pumupogi ka. Hindi ako papayag, kailangan ako pogi din. Kaya nga, di ba, umi-style-style to. Gusto ko, ako ang magdideklara ng may pasok o wala. Kasi nga, parang gusto niya siyang maging patron ng walang pasok sa Pilipinas. Magdadasal sa kanya, mga Pilipino, John Vic Rimulya, isuspindi mo kaso kahit mainit araw. Di ba? So, lahat may personal agenda, lahat pasikat, lahat bida-bida, lahat kupal. Kaya ganyan, ang kupal at ang magnanakaw, galit yan sa kapwa magnanakaw. Kaya ngayon, hindi sila nagkakasundo. Yun nga lang, yung source nang galing sa baliw. Ang balak nitong balasahan sa police force. Agad namang nakahanap ng kakampi ang Chief PNP. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove. Fame apparently got into PNP Chief Nicolas Torres' head that he has become arrogant. Yan ang matalim na laman ng FB post. Ito mo si Ramon Tulfo, hindi pa matulog. Ganun kasi si Enrile, ang dami na i-inspire ni Enrile. Pati si Ramon Tulfo, hindi na rin huminto ito. Bakit kinukot pa natin tong ganitong klase ng mga journalist ko, no? Nang mamamahayag na si Ramon Tulfo, kaugnay sa exclusive report ng Billionario News Channel kagabi na pagpapawalang bisa ng NAPOLCOM sa reshuffle sa ilang opisyal ng PNP na ipinatupad ni Torre kamakailan. Sabi ni Tulfo, ang NAPOLCOM resolution ay para ipakita kay Torre na lumalaki na ang ulo niya. Tayo na, chismoso talaga. Wala naman ganun. Alam mo, hindi ko gusto si Torre. Pero kung ang pinanggagalingan ng balita sa Abnoy, ba't ka maniniwala? Diyos ko po. Naging tanyag at darling of the media raw kasi si Torre dahil sa paghuli at pagsuko niya kay FPRRD sa ICC. Halata raw na nakalimutan ng Chief PNP na boss niya ang mga commissioner ng NAPOLCOM sa pangunguna ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Hinay-hinay lang, Chief, ang pagtatapos ni Tulfo. Nag-ugat ang resolusyon sa pagpalit ni Torre sa pwesto sa second highest position sa PNP o ang Deputy Chief for Operations na si Lieutenant General Bernard Banac mula kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na napunta naman bilang Area Commander sa Western... Grabe naman kasi sumipsip to. Si Nartates. Ang tindi nito nung in-interview siya tungkol sa boxing. Ay nako, sabi ko nga sa inyo, nakikita mo yung mga matataas na posisyon ganito, nag-away-away dahil kaya yung mga vlogger ni Bongbong, huwag niyo nang pansinin yung away-away diyan sa dahig kasi wala na kayo doon, labas na kayo doon, personal nila yun. Ito isipin niyo kung paano niyo papahabain hanggang 2028 tong hinayupak na gobyerno ninyo na kayo mismo nagtutuklawan. Sa bagay, what do you expect sa mga aso? Ano ba ang nature ng mga aso at ano ang nature ng mga ahas? Ang nature ng mga ahas, kahit alagaan mo yan, tutuklaw yan. Basta nagutok yan, manunuklaw yan. Aso, ganyan din. Kapag ang aso, yung mabait yan ngayon, pero habang tumatanda yan, nauulol yan, bumabalik siya dun sa kanyang instinct. Ano yung instinct ng aso? Mangagat. Kaya ganyan. Ngayon, okay pa sila nung una, pero siyempre, matataas ang tingin nila sa sarili nila pare-pareho. Wala silang ibang kakagatin. Wala naman din nila makita si Bongbong. Yung isa't isa na lang kakagatin nila. This being said, NBI, nalaglag, mga pulis nagkakagulo, NAPOLCOM, at saka tong DILG. Tapos, si Boying Rimulya gusto nang tumakas, mag-ombudsman. Para magkaroon ng immunity. Ito namang... si Chodoro, ganun din, tatakas. Meron di umanong Maltese na passport. So lahat sila kanya-kanyang pulasan na, lahat sila kanya-kanyang papogi na para sa mga pangarap nila sa election 2028. Ang Pilipinas na iiwanan. Galaw-galaw na. Galaw-galaw na doon sa mga uniformado. Tingnan nyo yung Pilipinas, baka mamaya niyan, tulog kayo ng tulog. Yung pinoprotektahan yung Pilipinas, malusaw na. Mindanao, basa raw dito ng mga nasa loob ng organisasyon, isang uri ng demotion. Dati nang sinabi ng PNP na ang revamp ay bahagi ng strategy para palakasin ang leadership sa ilang lugar.
na pinatututukan ng Pangulo at nabanggit pa sa kanyang ika-4 na SONA. Pero nabaliwala raw ng resolusyon ng NAPOLCOM. Sa nakuhang impormasyon ng BNC, tumaas ang kilay ng ilang kritiko at sinabing mapanganib ito at pwedeng maging president sa pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Chief PNP sa pagtatalaga ng mga opisyal. Palagay pa raw ng ilan, labas na raw ito sa itinakdang kapangyarihan ng NAPOLCOM sa ilalim ng RA 6975. Nakasaad dito na hawak ng Chief PNP ang pagtatalaga, pag-deploy at pag-assign ng mga opisyal sa buong pulis. Oo nga, kung yun ang nasa kapangyarihan ni Torre at ginagawa ni Torre yun, pumayag naman yung mga uniformado na matalunan sila ni Torre. Di ba? O ngayon, naggagalaiti yung mga opisyal. Nauna ako, tapos ididimut ako. Tanga kayo eh. Tanga kayo, pumapayag kayo na pinaglalaro-laruan kayo dyan. Nag-training kayo, tapos ang may hawak ng buhay nyo, hindi naman nyo kabaro. O hindi ba? So, you reap what you sow. Force. Giit ng ayaw ako dito, kay Torre ako dito. Tropa ko si Torre. Pakita mo, Torre. Pag nagreklamo, hulihin mo. Si Remulla, hulihin mo. Yung pulis na yan, si Nartates. Tsaka yung isa, hulihin mo pag ayaw sumunod. Kay Duterte nga, ikaw ang pinakamatapang sa buong Pilipinas. Tapos dyan lang, matatakot ka. Team Torre ko dito. Pakilalang source sa loob ng PNP. Wala sa batas ang nagbibigay kapangyarihan sa NAPOLCOM para susugan o baliktarin nito. Ang NAPOLCOM daw ay para sa oversight at policy direction. Apolitical daw ang PNP at huwag na raw sanang idamay pa sa politika. Sagot ni Tulfo sa isa pang post, mga sangkatutak na bobo. Giit niya, Torre is not the sole leader of the PNP. He has people above him who can remand his order as they please. Agad namang naglabas ng statement of support. Totoo rin naman yun. Hindi pwedeng si Torre ang may pinakamakapangyarihan. Kumbaga sa gobyerno, may co-equal branch of government, di ba? Legislative, judiciary, at saka executive. Tatlo yan. Sa PNP ganyan din. Hindi ako yung pinakasiga. Hindi yung gano'n. Nangyari lang yung siya pinakasiga na PNP chief nung kay Marbil lang. Ayaw nilang ibigay yung parehas na corona kay Torre kasi alam nila si Torre may tendency na umabuso sa kapangyarihan. Kaya ngayon, ipinararamdam ng NAPOLCOM na, hey, wait. Mas siga kami sa'yo. Kami ang nagkakaso sa mga kabaro natin. So, kalma ka lang. Pero syempre, ang PNPA, ang tawag dyan? Yung organisasyon ng Philippine National Police Academy Alumni Association, siyempre pro Torre mga yan. Kauna-unahan si Torre na PNP chief na PNPA. Galing. Para kay Torre, ang PNP Academy Alumni Association Incorporated, kung saan miyembro rin si Torre. May manifesto of support din para kay Torre ang buong PNP. Sa gitna ng umano'y turf war sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM, wala na munang ipatutupad na balasahan sa PNP. Ayon sa wala ka pala, Torre. Gumaganyan ka pa. Wala naman pala. Tinalo ka ni Remulla. Tinawag ka pang aso, di ba? Sabi daw, pitbull daw yan si Torre. PNP Directorate for Personnel and Records Management, bagaman inatasan ng NAPOLCOM ang PNP na ibalik ang mga na-revamp. Kabilang si Nartates, wala pang natatanggap na papel ang ahensya. Kaya status quo pa rin ang huling reshuffle na inutos ni Torre. Wala pa rin pahayag ang kampo ni Torre, ang NAPOLCOM at maging si SILG Remulla sa issue. Para sa... Yun. Yari kayo dyan. Yun lang. So, ewan ko, kaya pa nilang tapusin yung hanggang 2020. Putang ina, kung sila nag-away-away. Diyos ko po. Meron pang isang balita patungkol, 'di ba? Meron silang demolition job kay Cheese Escudero, na sinabi ni Cheese Escudero yung mga congressman nang may gawa. Pakinggan natin kung according to an election lawyer, kasi tarantado rin talaga tong COMELEC
Ngayon lang sila mag-iimbestiga noong nakita sila ng butas kay Chis Escudero. Pero according to Makalintal, which is an election lawyer, lusot daw si Chis Escudero dyan. Pakinggan natin kung bakit. Hot water si SP Chis Escudero dahil sa pagtanggap ng campaign donation sa kaibigan niyang kontratista. Pero tila malulusutan daw ito ng senador. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Maaring matanggal sa posisyon at hindi na makahawak pa ng anumang katungkulan sa gobyerno si SP Chis Escudero. Yan ay kung mapatunayan ng COMELEC na tumanggap nga siya ng donasyon mula sa kontratista ng gobyerno para sa kanyang kandidatura noong 2022. Sa panayam ng programang Parekoy ng Abante, sinabi ng election lawyer na si Romulo Makalintal na maaring magsagawa ng motu proprio investigation ng COMELEC base sa hawak nilang mga dokumentong isinumite ni Escudero. Pero paalala ni Makalintal, hindi ito insigidang matatanggal sa pwesto. Kasi magsasampa ka siyempre ng criminal case laban sa kanila. Yan ay dadaan yan sa fiscal office o kaya sa ombudsman. Then pupunta yan sa regional trial court. Kung yan ay election offense case, pupunta yan sa regional trial court. Kung makonvict man doon, ano man, pupunta pa yan ng Court of Appeals. Ano mangyari, pupunta pa yan ng Supreme Court. Kaya hindi... So narinig nyo. O sabi, kung okay lang naman daw mag-donate, lalo na kung nag-donate siya as a private person. Oo, hindi naman niya sinabi nung siya ay nag-donate na pera ito ng kumpanya. Hindi naman donated by Jollibee. Hindi naman ganun. Donated by the person. Nagkataon lang na yung person na yun contractor. Oo. So doon ngayon magkakaroon ng gray area o magkakaroon ngayon ng labanan doon whether saan sila. Halimbawa si Makalintal o kaya si Jollibee bilang kumpanya nag-donate siya o yun, tapos sinabi na bawal mag-donate sa mga fast food chain. No, bawal mag-donate sa sa eleksyon. O yun, ma-disqualify siya kasi si Jollibee nag-donate pero kung si Jollibee nagtanggal ng mascot tapos nag-out na siya, tapos nag-donate siya, personal na pera niya yun, tama? Kung personal na pera niya yun, wala dapat issue doon. That's yun yung yung pinakamababaw na sinasabi nito ni Makalintal na maintindihan natin lahat. Hindi mo pwedeng asahan na ngayon antimano. Ay, naku, ba tatanggal na si ganito, si ganon. Hindi mo pwede. Kasi mahaba po ang proseso natin. Pero nilinaw ni Makalintal, posibleng makalusot si Escudero kapag mapatunayan niya na ang donasyon ng kanyang kaibigan at kababayang si Lawrence Lubiano ay bilang isang pribadong individual at kung sariling pera at hindi ng kumpanya ang donasyon niya. Kasi ang nasabi, nakalagay dyan ay mga persons or entities doing business with the government. Ang tanong, si Lubiano ba is a person doing business with the government? Siya ba ang gumagawa? Siya ba ang may kontrata sa pamahalaan? O ang kontrata ay kontrata ng... So titingnan natin kung ano yung ginamit niyang pera. Ginamit ba niyang pera yung pera ng korporasyon o hindi o sarili niyang pera ang ginamit niya. So yung mga bagay na yun ang kapag-aaralan dyan. Kaya ang pinakamabilisan niyang proseso ay ang desisyon ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Dahil nasa kamay ng mayority. Si si Risa Ontiveros nga nun, di ba? Ay tumanggap ng pera galing doon sa smuggler. Tatandaan niyo yung hiniring na smuggler nun? Umamin yung smuggler na nag-fund siya ng kampanya ni Risa Ontiveros. Smuggler yun, O yung gambling lord naman. Gambling lord from Pampanga. Itago na lang natin siya sa pangalang Boy Sabong. Hindi ba? Isa din daw yan sa mga campaign funders ni BBM. Diya. Marami pang iba. Ngayon ang tanong, yung pera bang pinang-donate nila galing sa kasamaan? Di ba? Yun ang pag-uusapan. Yun yung dapat na pag-usapan. Galing ba sa masama o galing sa mabuti? Dito kay Chis, ganun din. Galing ba sa kumpanya o galing dun sa tao? As an individual. Di ba? Yan ang mga Pinoy kung sino ang mga mananalo o matatalo
at makakabalik o hindi na sa alinmang elective position sa gobyerno. Ang mangyayari niyan, taong bayan ngayon sa darating na halalan ang makakakilala. Yun, so siraan nyo ng siraan si Cheese. Kailangan siraan si Cheese para hindi na siya iboto ng taong bayan. Ganun lang yun. Sa mga uri ng mga kandidato natin, sa mga lumabas na mga pangyayari, and those similarly situated na kandidato, ay dapat pag-aralang mabuti ng taong bayan. Maaaring hindi matanggal ngayon, pero sa susunod na halalan, pwede silang matanggal sa pamamagitan ng boto. So ngayon, yan yung anggulo na sinisilip ng COMELEC kay Cheese Escudero. Kaya nga alam mo talaga na itong COMELEC, para sa akin, hindi to confirmed, pero para sa akin, aso talaga to ng Congress at ng administrasyon. Kita mo naman, binanatan na ng presidente si Cheese. Diba? Binanatan na ng presidente si Cheese. Sinabihan na ni presidente si Cheese na gusto nilang palitan ng Supreme Court. Cheese, huwag kang papayag. Kaganyan-ganyanin ka ng presidenteng walang diploma. Tayo na, ikaw abogado ka, galing-galing mo, pumalag ka. Nakatakot mo dyan kay Bongbong. Tayo na. Wala mang alam yan. Nilampaso na nga ni Cayetano yan sa sa debate. Ikaw pa kaya you're equally as intelligent as Cayetano. So, Senate, huwag kayong papayag. Binubuli-buli kayo ng presidente. Wala siyang karapatan na sabihan ang Senado ng ganyan. At dahil doon sa ginawa ni Bongbong na panghihiya sa Senado, doon sa kanyang sa Malacanang, humanda siya. Babawi mga yan, maniwala kayo. Babawi mga yan. Kasi ikaw presidente ka, alam mo yung mga senador, parang presidente feeling ng mga yan kasi binoboto yan ng buong Pilipinas. National yung mga yan. So, humanda ka. So, dito, sa ginawa ni Bongbong na yun, nung nakita ko na binastos niya si Cheese Escudero, sabi ko, magkakaroon na talaga to ng krisis. Oo, nagkakagulo na si Torre at saka si Remulla. Nagkagulo na rin sa NBI, umalis na NBI, tapos sa Senado binastos ng presidente yung buong Senado. So talagang makikita mo na the House of Marcos is slowly crumbling down. Di ba? So, magkita-kita tayo ulit. Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
walang